Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan ng Quezon, may nakatirang mag-ama na kilala hindi lamang bilang masisipag na magsasaka, kundi bilang bihasa sa larangan ng sabong. Si Mang Pilo, isang payat ngunit matipuno pa rin sa edad na 50, ay kilala sa buong baryo bilang marunong pumili at mag-alaga ng manok panabong. Sa tuwing linggo, kapag may palaban sa sabungan ng bayan, isa siya sa mga inaabangan. Hindi dahil mayaman siya o maraming taya, kundi dahil kahit mga matitinding manok ng mga mayayaman ay minsang sumasadsad sa lupa kapag nakalaban niya. Kasama niya sa lahat ng laban ang kaisa-isa niyang anak, si Ramon, 18 taong gulang, mataas para sa kanyang edad at may bilis ng kamay na parang hangin tuwing humahawak ng manok. Mag-ama silang walang inaatrasan. Pero sa kabila ng kanilang kakayahan, hindi sila umasenso. Bakit? Sapagkat ang sabungan ay larangan ng may pera at sa tuwing nananalo sila, halos lahat ng kita ay napupunta lamang sa mga gastusin, pagkain at pag-aalaga ng kanilang mga manok. Isang hapon ng tag-init, habang si Mang Pilo ay abala sa pag-aani ng palay sa kanyang maliit na bukirin, napansin niya ang anak na si Ramon na nakatitig sa kakahuyan sa likod ng kanilang kubo. "Anak, anong tinitingnan mo riyan? Baka naman may sawa na naman," sabi ni Mang Pilo habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Hindi, tay. Parang may liwanag doon sa ilalim ng puno ng dapdap," sagot ni Ramon. At itinuro ang kinang na tila sumasayaw sa damuhan. Inusisa nilang mag-ama ang pinagmumulan ng kakaibang liwanag. Sa paglapit nila, unti-unting nawala ang sikat, ngunit napansin nila ang isang maliit na kahoy na kahon na tila luma na. Sa ibabaw nito, may nakaukit na mga simbolo na hindi nila mawari. At sa gilid nito ay may nakasulat sa lumang baybayin, "Baka gamit ng mangkukulam to." Bulong ni Mang Pilo, ngunit naramdaman nilang pareho ang kakaibang init mula sa kahon. Binuksan ito ni Ramon at doon tumambad ang isang sisiw. Maliit ngunit may balahibong tila kumikislap sa sikat ng araw. Ang mga mata nito ay kulay ginto at sa bawat titig ay parang nangungusap. Biglang umihip ang malamig na hangin. At mula sa likod ng punong dapdap ay lumitaw ang isang matandang lalaking nakasuot ng puting barong na yari sa habing abaka. Ang kanyang buhok ay tila hibla ng ginto at ang balat niya ay maputla ngunit hindi kagaya ng may sakit. Bagkus ay parang liwanag ng buwan. "Akin ang sisiw na yan. Ngunit sa tingin ko, mas nararapat sa inyo ito," mahinang wika ng matanda, na sa unang tingin ay alam mong hindi ordinaryong tao. "Kayo po ba ang may-ari nito?" tanong ni Mang Pilo, bagaman may kaba sa dibdib. "Hindi na ako ang makakapagpalaki sa kanya. Isa siyang nilalang ng hangin at apoy. Kapag siya'y lumaki, magiging isa sa pinakamahuhusay na mandirigmang manok panabong na magtatanggol sa may mabuting puso," sagot ng matanda. Bago pa makasagot ang mag-ama, unti-unting naglaho ang matanda na parang hamog sa umaga. Naiwan sa kamay ni Ramon ang mahiwagang sisiw. Sa sumunod na mga buwan, inalagaan nila ang sisiw na pinangalanan nilang Siopao, hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa pagiging bilog at maputi noong maliit pa ito. Ngunit habang lumalaki, nagbago ang anyo nito. Naging malabakal ang mga tuka at kuko, at ang balahibo nito'y may mga uring kuminang kapag tinatamaan ng araw. Sa gabi, minsan ay maririnig ang mahinang pag-alulong nito at ang sinumang magnanakaw na tatangkang pumasok sa kanilang bakuran ay biglang mahihilo o mawawalan ng malay. Hindi alam ng mag-ama kung ano ang magiging kapalaran nila sa hinaharap, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ordinaryong manok ang hawak nila. At sa darating na mga buwan, malalaman nilang ang pagdating ni Siopao ay magbubukas ng isang matinding tunggalian na hindi lang tungkol sa pera, kundi laban ng kapangyarihan, sumpa at dangal. Lumipas ang ilang buwan mula nang matagpuan ni Mang Pilo at Ramon ang mahiwagang sisiw mula sa ilalim ng puno ng dapdap. Si Siopao,
na nooy maliit at maputing tila bola ng bulak ay ngayon ay ganap ng malaki at matikas na manok panabong. Ngunit kakaiba ito kumpara sa karaniwang manok. Ang kanyang mga balahibo ay may bahagyang kislap tuwing tinatamaan ng liwanag, ang kanyang mata ay tila kumikinang sa dilim, at ang kilos niya ay parang may sariling isipan. Isang madaling araw, habang si Ramon ay papakain ng mga manok, napansin niya si Siopao na hindi kumakain sa inihandang darak. Sa halip, nakatayo ito sa gilid ng kulungan, nakatingin sa kagubatan na para bang may nararamdamang kakaiba. "Siopao, bakit hindi ka kumakain?" tanong ni Ramon, ngunit hindi man lang siya nilingon ng manok. Maya-maya, mula sa malayo ay narinig nila ang mahihinang yabag. Nang sumilip si Mang Pilo, nakita niyang may dalawang lalaking estranghero na tila sinusukat ang bakuran. Bago pa makalapit ang mga ito, biglang tumilaok si Siopao. Hindi tulad ng normal na tilaok, kundi isang malalim at matinis na tunog na parang sabay-sabay na pito ng hangin at alulong ng aso. Nagulat si Ramon nang makita ang mga estranghero na napahinto, napaatras at tila nahihilo bago mabilis na naglakad palayo. "Nakita mo yon, Tay? Parang pinalayas sila ni Siopao," manghang sabi ni Ramon. "Oo, at mukhang hindi ito basta-basta manok," sagot ni Mang Pilo, habang pinagmamasdan ang tila mas nanlilisik na mga mata ni Siopao. Dumating ang araw ng linggo at gaya ng nakagawian, pumunta ang mag-ama sa sabungan ng bayan. Ito ang unang pagkakataon na isasama nila si Siopao sa laban. Sa umpisa, marami ang nagdududa. "Yan na ba ang bago niyong panlaban? Aba, maganda nga, pero baka puro ganda lang yan," pangaasar ng isang kapwa sabungero. Tahimik lang si Mang Pilo at hinaplos ang likod ni Siopao na kalmadong nakatingin sa kalaban. Nang sumapit ang laban, kitang-kita ang kakaibang galaw ni Siopao. Hindi siya basta-basta sumusugod, iniikot niya muna ang paligid, sinusuri ang galaw ng kalaban bago umatake. Mabilis, matalim, at tila alam niya ang susunod na galaw ng katunggali. Sa ilang segundo lang, isang matinding palo ng tari ang tumapos sa laban. Napuno ng bulungan ang sabungan. Parang tao kung mag-isip yung manok. Masyado siyang matalino. At mula noon, naging usap-usapan sa bayan si Siopao. Makalipas ang ilang linggo ng sunod-sunod na panalo, napansin ng mag-ama na may isa pang kakaibang katangian si Siopao. Kaya niyang makadama ng masama o mapanganib na enerhiya. Kapag may taong may masamang balak, napapansin nilang napapaalulong o napapatilaok ito ng malakas at tila nagiging handang sumugod. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga kulungan, may dumaan na matandang babae na kilala sa baryo bilang albularyo. Hindi naman ito masama, ngunit kilala siyang may koneksyon sa mga taong may kakaibang gawain sa karatig baryo. Pagdaan nito, biglang nag-ingay si Siopao at nagpakawala ng tilaok na nakakapangilabot. Ang matanda ay natigilan, tumingin sandali at mabilis na umalis ng walang salitang iniwan. Nagsimulang mag-isip si Mang Pilo. "Anak, sa tingin ko, hindi lang laban ang kayang pagdaanan ni Siopao. May mas malalim pa siyang kakayahan at baka kailangan nating maging handa sa darating na gulo." Hindi pa alam ng mag-ama na ang kapalaran ni Siopao ay hindi lamang para magwagi sa sabungan. Sa di kalayuan, may isang taong naiinis sa sunod-sunod nilang panalo. Isang makapangyarihang sabunggero na hindi sanay na natatalo. At doon magsisimula ang bagyong paparating. Sa bayan ng San Bernardo, sa kabila ng kabundukan at ilog na dumadaloy mula sa sapa ng baryo ni Mang Pilo, ay nakatira si Don Enrico Villaverde, isang lalaking nasa edad 40, makisig, laging nakabihis ng mamahaling barong at kilala sa buong probinsya bilang hari ng sabungan. Mayroon siyang malawak na hasyenda, daan-daang manok panabong at hindi mabilang na tagapag-alaga. Ngunit higit sa lahat, may hawak siyang mga mutya,
mga batong anting-anting na pinaniniwala ang nagbibigay ng swerte at tagumpay sa lahat ng laban. Noon pa man ay walang nakakatalo sa kanya. Kahit ang pinakamagagaling na manok mula sa Maynila ay bumabagsak kapag humaharap sa mga manok ni Don Enrico. Ngunit sa nakaraang mga buwan, may balita siyang narinig na unti-unting sumisikat sa mga sabungan. Isang magamang galing sa baryo ng San Isidro na may kakaibang manok na laging panalo. Hindi ito natuwa sa kanya. Si Don Enrico ay may lihim na sandata. Ang kanyang matagal ng kaibigan at kaalyado sa negosyo ng sabong, si Albulario Tasio. Sa unang tingin, isa lang itong payat at kulubot na matandang lalaki na mahilig magsuot ng lumang salakot at maduming kamisa. Ngunit sa likod ng payak na anyong iyon, si Tasio ay isa sa mga pinakamalupit na mambabarang sa rehiyon. May koleksyon siya ng mga garapon na puno ng insekto, buton hayop, at mga kakaibang halamang nakukuha lamang sa gubat sa gabi. Mayroon din siyang mga lumang aklat na nakasulat sa baybayin, puno ng orasyon at sumpang kayang magdulot ng kamalasan at malubhang sakit. Enrico, wika ni Tasio isang gabi habang umiinom sila ng lambanog sa loob ng malaki at marangyang bahay ng Don. Naririnig ko na ang pangalan ng magamang yon, lalo na ang manok nilang si Siopao. Sabi ng mga tao, marunong daw pumili ng kalaban ng manok na yon at para bang tao kung mag-isip. Napangisi si Don Enrico. Walang manok na mas titibay pa sa mga alaga ko, pero ayokong may ibang pangalan na pinag-uusapan sa sabungan bukod sa akin. Alam mo na ang gagawin, Tasio. Tumango si Tasio at ngumisi ng may kasamang ubo. Kung gugustuhin mo, bukas ng gabi, luluhod sa akin ang mag-amang yon. Hindi tatagal ng 1 linggo ang manok nila. Kinagabihan, nagtungo si Tasio sa isang lumang kubo sa gitna ng talahiban. Binuksan niya ang isa sa kanyang mga garapon at lumipad palabas ang mga maiitim na gamo-gamo. Isa-isa niyang tinusok ng karayom ang mga ito bago ibinalot sa dahon ng gabi at binudburan ng pulbos mula sa tuyong ahas. Habang ginagawa ito, paulit-ulit niyang binibigkas ang orasyon na magpapahina at magpapalito sa isipan ng manok. Sa kabilang banda, wala pang kamalay-malay si Mang Pilo at Ramon sa paparating na panganib. Noong araw ding iyon, nakatakda silang sumali sa isang malaking laban sa bayan at si Siopao ang ilalaban nila. Wala silang alam na sa darating na laban, hindi lang sila basta-basta makakatapat ng kalaban sa sabungan. Makakaharap din nila ang sumpa ng isa sa pinakamalupit na mambabarang sa probinsya. Sa susunod na laban, unang beses na magtatagpo sina Mang Pilo at Don Enrico. Isang sagupaan na magsisimula ng malupit at mapanganib na tunggalian. At doon, unang susubok si Tasio ng kanyang kapangyarihan laban kay Siopao. Linggo ng umaga, abala ang buong bayan ng San Bernardo sa pinakamalaking sabungan ng probinsya. Mula sa mga baryo sa paligid, nagsidatingan ang mga sabongero, may bitbit na kani-kanilang panlaban. Ang ilan ay nakasakay sa kalesa, ang iba naman ay naglakad ng malayo para lang masaksihan ang laban. Sa gitna ng ingay at sigawan, pumasok sina Mang Pilo at Ramon. Nasa kamay ni Ramon si Siopao, tahimik ngunit matalim ang mga mata, para bang alam niyang ito na ang pinakamahalagang laban sa kanyang buhay. Tay, ito na yon. Ang laban natin laban sa mayamang sabonghero. Bulong ni Ramon habang sinusuklay ang balahibo ni Siopao. Oo anak, pero tandaan mo, walang kaba. Magtiwala tayo kay Siopao, sagot ni Mang Pilo. Sa kabilang dulo ng sabungan, lumitaw si Don Enrico na nakasuot ng mamahaling barong at sombrero. Sa kanyang mga kamay ay isang malaking manok na kulay itim na may pulang guhit sa pakpak. Ang itim na kidlat, isa sa pinakakilalang panlaban niya. Sumunod sa kanya si Albulario Tasio, nakangising parang may lihim na alam. Bitbit niya ang maliit na supot na yari sa balat ng ahas, nakasabit sa kanyang baywang. Nagkatinginan sina Mang Pilo at Don Enrico. Kayo pala ang sinasabi ng mga tao,
Yung magamang nananalo kahit saan, sabi ni Don Enrico, bahagyang mapanghamon ng tono. Baka naman swerte lang, sagot ni Mang Pilo, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang hindi basta-basta ang kalaban. Nang magsimula ang pasilip bago ang laban, todo titig si Siopaw sa kalaban. Tahimik ito, ngunit ang buntot niya ay bahagyang nakaangat, senyales ng handang pagsalakay. Ngunit sa likod ng entablado, lihim na binubuksan ni Tasio ang supot na dala. Mula rito, inilabas niya ang isang tuyong katawan ng gamo-gamo at tinusok ito ng karayom habang pabulong na nagdadasal ng sumpa. Biglang kumislap ang mga mata ni Tasio at umihip ang malamig na hangin sa gitna ng sabungan. Sa mismong sandaling iyon, napansin ni Ramon na parang nabigatan si Siopaw. Tay, bakit parang natamlay siya? Nag-aalalang bulong ni Ramon. Baka naiinitan lang, sagot ni Mang Pilo, bagaman may kaba sa dibdib. Pagpasok ng dalawang manok sa gitna ng ruweda, umingay ang mga tao. Una, si Siopaw ay gumagalaw pa ng normal. Iniikot ang kalaban, sinusuri ang galaw. Pero makalipas ang ilang segundo, tila bumagal ang kanyang hakbang at nawalan ng sigla ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, agresibo ang itim na kidlat, sunod-sunod ang tuka at palo ng tari. 2 beses tinamaan si Siopaw sa pakpak at hita. Tay, parang may nangyayari sa kanya, halos sigaw ni Ramon. Napatingin si Mang Pilo sa kinaroroonan ni Tasio at doon niya nakita ang mambabarang na nakapikit. Mahigpit na hawak ang supot at tila may sinasambit na orasyon. Anak, hindi ito normal. May gumagalaw sa laban na to, madiin niyang sabi. Bago pa tuluyang bumagsak si Siopaw, bigla itong tumilaok ng ubod lakas. Isang tilaok na pumunit sa ingay ng buong sabungan. Sa iglap na iyon, parang nagbalik ang sigla sa kanyang katawan. Umatake siya ng sunod-sunod, tinamaan ang itim na kidlat sa leeg at dibdib. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, tumunog ang hudyat. Tabla ang laban dahil pareho ng sugatan ang dalawang manok. Habang palabas ng sabungan, lumapit si Tasio kay Don Enrico. Huwag kang mag-alala, Don. Hindi tatagal ang manok na yan. Ang sumpa ay gumagana na. Sa susunod na laban, wala na siyang ilalaban. Habang pauwi, hawak ni Ramon si Siopaw na tila pagod na pagod at mabigat ang paghinga. Tay, may mali talaga. Hindi ito simpleng laban lang, wika ni Ramon na may halong galit at kaba. Tumango si Mang Pilo. Anak, mukhang kailangan nating maghanap ng paraan para labanan hindi lang ang kalaban sa sabungan, kundi pati ang kulam. Makalipas ang 1 linggo mula sa laban ni Siopaw at itim na kidlat, naging usap-usapan sa buong bayan ng San Bernardo ang kakaibang nangyari. Marami ang nakapansin na tila may misteryo sa laban. Ang biglang paghina ni Siopaw sa kalagitnaan at ang muling pagbabalik ng lakas nito bago matapos ang laban. Ngunit higit sa lahat, may napansin ang mga regular sa sabungan. Halos lahat ng nakakalaban ni Don Enrico ay biglang nagkakaroon ng kakaibang malas. May manok na biglang nababali ang paa bago pumasok sa ruweda. May mga panlaban na nawawalan ng sigla kahit wala pang sugat. May ilan pang namamatay ilang oras matapos ang laban na walang malinaw na dahilan. Sa mga umpukan ng sabungero, hindi maiiwasang maglabasan ang mga hinala. Hindi normal yan, parang may humahawak sa laban, sabi ng isang matandang veteranong sabungero. Alam mo bang may kasama si Don Enrico na mambabarang? Si Tasio daw, kilalang kilala sa ibang bayan sa kapangyarihan niya, bulong ng isa pa. Kung totoo yan, delikado ang sino mang lalaban sa kanila. Dahil dito, unti-unting nawalan ng loob ang ibang sabungkero na hamunin si Don Enrico. Ang dating puno ng laban na linggo sa sabungan ay naging isang palabas lamang ng mga manok niya. At syempre,
patuloy ang agos ng pera at swerte sa kanyang bulsa. Samantala, sa baryo ng San Isidro, patuloy ang pag-aalaga ni Ramon kay Siopao. Ngunit ilang gabi matapos ang laban, napansin niyang tila may kakaiba sa kilos nito. Hindi na ganoon kaaktibo si Siopao. Madalas itong nakatungo at parang may mabigat na dinadala. May mga pagkakataon ding bigla itong nagwawala sa kulungan. Tila may kaaway na hindi nakikita. "Tay, hindi ko maintindihan. Parang may humihila sa lakas niya," wika ni Ramon habang pinapainom ng tubig ang manok. Lumapit si Mang Pilo at sinilip ang mga mata ni Siopao. Sa loob ng itim na balintataw, tila may mumunting anino na gumagalaw, parang mga insekto. Napabuntong hininga siya. "Anak, hindi ako nagkakamali. May sumpa na dumapo sa kanya. Kailangan nating gumawa ng paraan bago tuluyang bumagsak si Siopao." Samantala, sa malawak na hasyenda ni Don Enrico, abala si Tasio sa paggawa ng mas malakas na sumpa. Sa mesa niya ay nakalatag ang mga balahibo ng itim na kidlat at ilang piraso ng kuko ni Siopao na palihim niyang nakuha matapos ang laban. "Enrico, sa susunod na laban, siguradong tapos na yung manok na yon?" May halong yabang na sabi ni Tasio. "Maganda. Hindi ko gustong marinig pa ang pangalan nila sa sabungan. Ako lang ang dapat hari dito," mariing sagot ni Don Enrico habang pinapanood ang apoy sa kanyang malaking lampara. Isang gabi, habang nagpapahinga si Ramon sa harap ng kanilang kubo, may dumating na isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na barong. Kilala ito ni Ramon bilang si Lolo Ambo, isang ermitanyong nakatira sa gilid ng gubat. "Narinig ko ang tungkol sa manok nyo," wika ni Lolo Ambo. "Hindi basta karaniwang karamdaman ang meron sa kanya. Kung hindi nyo aalisin ang sumpa, baka pati kayo madamay." Nagulat si Mang Pilo na nasa loob ng bahay at narinig ang usapan. Lumabas siya at nagtanong, "Lolo Ambo, paano namin malalabanan ng ganito? Hindi naman kami marunong sa ganyang bagay." Tumingin ang matanda sa kanila, seryosong seryoso. "Kailangan niyong maghanda. May ritual at orasyon na kayang magtanggal ng barang. Pero delikado. Kapag nagkamali kayo, baka lalo lang lumakas ang sumpa." Sa mga salitang iyon, lalong tumindi ang determinasyon ng mag-ama. Hindi sila papayag na si Don Enrico at ang mambabarang niyang si Tasio ang maghahari sa sabungan. At lalong hindi nila pababayaan si Siopao na mamatay sa kamay ng kasamaan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpasya na sina Mang Pilo at Ramon na sundan ang payo ni Lolo Ambo. Bitbit nila si Siopao, naglakad sila patungo sa pusod ng gubat kung saan nakatira ang matanda. Habang binabagtas nila ang makitid na daan, ramdam ni Ramon ang malamig na simoy ng hangin kahit tirik ang araw. Parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa kakahuyan. Paminsan-minsan, maririnig ang mga mahihinang kaluskos sa tuyong dahon sa paligid. "Tay, pakiramdam ko, may sumusunod sa atin," bulong ni Ramon. "Huwag kang lilingon. Hindi lahat ng nakikita natin ay dapat pansinin," sagot ni Mang Pilo, bagaman handa ang kamay niya na humawak sa itak sa baywang. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Ambo, isang maliit na kubo na nakatayo sa ibabaw ng batong malapit sa ilog, agad silang pinapasok ng matanda. Sa loob, puno ito ng mga tuyong halaman, mga bote ng langis at mga lumang kasulatan sa baybayin. Kinuha ni Lolo Ambo si Siopao mula kay Ramon at marahang hinaplos ang ulo nito. Malalim na ang sumpa. "Pero kaya pa nating baliktarin," wika niya. Lumapit siya sa isang estante at kumuha ng isang makapal na piraso ng dahon ng gabi na pinatuyo sa ilalim ng araw, ilang buto ng paminta at isang maliit na sisidlan ng pulbos na kulay abo. "Kailangan nating gumawa ng anting-anting para sa kanya. Hindi ito ordinaryong agimat,
kundi isang pangontra sa kulam at barang na tiyak na hindi kayang lagpasan ni Tasyo. Paliwanag ng matanda. Pinaliguan muna ni Lolo Ambo si Siopao gamit ang pinaghalong tubig ilog at dinikdik na dahon ng sambong. Habang ginagawa ito, binibigkas niya ang isang orasyon na tila nakalulumo at nagpapabigat ng hangin sa paligid. Pagkatapos, kumuha siya ng isang piraso ng kuko ng uwak at itinali ito sa isang pulang sinulid. Ito ang magiging puso ng anting-anting. Iuukit natin dito ang kanyang pangalan sa baybayin para maging isa itong tagapangalaga. Paliwanag ni Lolo Ambo. Habang ginagawa ang ritual, biglang lumakas ang hangin sa paligid ng kubo. Mula sa labas may maririnig na tila ungol ng hayop, ngunit hindi nila makita kung saan nanggagaling. "Tay, ano yon?" tanong ni Ramon, nanlalamig ang batok. "Mga espiritu ni Tasyo. Alam nilang may ginagawa tayo para kontrahin ang sumpa," sagot ng matanda. Matapos ang mahigit isang oras, natapos ang ritual. Inisuot ni Lolo Ambo ang maliit na anting-anting sa leeg ni Siopao, nakasabit sa manipis na tali na gawa sa hibla ng abaka. "Simula ngayon, hindi basta-basta tatablan ng barang ang manok nyo, pero tandaan, ito'y proteksyon lamang. Kailangan pa rin niyang lumaban gamit ang sariling lakas," paalala ni Lolo Ambo. Upang subukin ang bisa, kumuha si Lolo Ambo ng maliit na botelya na may lamang pulbos ng tuyong insekto, katulad ng ginagamit sa barang. Nang ibuga niya ito sa harap ni Siopao, imbes na manghina, biglang tumindig ang balahibo ng manok at tumilaok ito ng ubod lakas, tila nagpapahayag ng hamon. Ngumiti si Lolo Ambo. Handa na siya, pero mag-ingat kayo. Siguradong lalaban ng mas marahas si Tasyo kapag nalaman niyang hindi na tinatabla ng manok niyo. Habang pauwi, mahigpit ang kapit ni Ramon kay Siopao. Sa dibdib ni Mang Pilo, naroon ang bagong apoy ng determinasyon. Kung dati ay laban lang sa sabungan ang iniisip nila, ngayon ay malinaw na sa kanila. Ito ay laban ng kabutihan at kasamaan, ng tao laban sa kapangyarihan ng kulam. At hindi sila uurong. Sa malaki at marangyang bahay ni Don Enrico, abala ang mga tauhan sa paghahanda para sa nalalapit na pista ng bayan, kung saan idaraos ang pinakamalaking sabong ng taon. Hindi lamang mga taga-probinsya ang dadalo, kundi pati mga sabongero mula sa ibang rehiyon. Sa loob ng pribadong silid sa likod ng hasyenda, nakaupo si Don Enrico sa isang malapad na mesa, kaharap si Albulario Tasyo. Sa gitna ng mesa, nakalatag ang isang mapa ng sabungan at ilang litrato ni Mang Pilo, Ramon at ni Siopao na malinaw na kinuha ng palihim. "Enrico," simula ni Tasyo habang marahang hinihimas ang balbas. "Kung gusto mong siguradong wala na sila sa laban, kailangan natin ng sumpang hindi basta-basta nababasag. Yung kahit may anting-anting pa ang manok nila, hindi uubra." Tumingin si Don Enrico, malamig ang mga mata. "Gusto ko, bago pa magsimula ang laban, patay na ang manok na yon. Wala nang dapat magdala ng pangalan nila sa sabungan." Ibinaba ni Tasyo sa mesa ang isang maliit na sisidlan na gawa sa bungo ng ibon. "Ito ang gagamitin ko, ang sumpa ng apoy at dugo. Matagal ko nang hindi ginagamit ito dahil delikado, pero para sa kanila, bagay na bagay," paliwanag niya. Ang sumpang ito ay nangangailangan ng 3 sangkap. 1. Balahibo ng kalaban na nakuha sa laban. 2. Dugo ng manok na pinatay sa gabi ng kabilugan ng buwan. 3. Apoy mula sa punong dapdap na pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto. Ipinakita ni Tasyo ang isang maliit na sisidlan ng balahibo ni Siopao na nakuha niya matapos ang unang laban. "Kompleto na halos ang kailangan ko. Sa susunod na kabilugan ng buwan, isasagawa ko ang ritual. Pagdating ng araw ng pista, kahit malayo pa siya sa sabungan, babagsak na siya,"
Habang pinaplano ni Natasio at Don Enrico ang kanilang masamang balak, sa kabilang banda ay nakaramdam ng kakaiba si Lolo Ambo. Sa kanyang maliit na kubo, biglang umikot ang apoy ng kanyang gasera at parang may humihigop ng hangin sa paligid. Mabigat na sumpa ang inihahanda, higit pa sa karaniwan. Bulong ng matanda habang mabilis na kumukuha ng ilang halamang pangontra. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Mang Pilo upang balaan ng mag-ama. Mang Pilo Ramon, mas malakas na barang ang paparating. Ang ginawa natin na proteksyon kay Siopaw ay malakas, pero kung sumpa ng apoy at dugo ang gagamitin ni Tasyo, kailangan nating doblehin ang depensa. Seryosong paliwanag ni Lolo Ambo. May paraan pa ba, Lolo? Tanong ni Ramon, halata ang pag-aalala. Meron, pero kailangan natin ng tulong mula sa engkantong pinagmulan ni Siopaw. Siya lamang ang makakapagbigay ng lakas para malampasan ang ganitong klaseng sumpa. Kahit gabi na, nagpasya ang mag-ama na sumama kay Lolo Ambo papunta sa puno ng dapdap kung saan nila unang natagpuan si Siopaw. Ang buwan ay nagsisimula ng lumaki at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng kapalarang dala ng paparating na laban. Isang labang hindi lang para sa tropeyo o pera, kundi laban para sa buhay ng kanilang pinakamahalagang kasama. Sa malayo, si Tasyo ay nakatingala sa buwan, nakangisi habang hawak ang bungo ng ibon. Maghanda ka, Siopaw, sapagkat sa darating na pista, ikaw ang magiging alay sa apoy ng aking sumpa. Tahimik ang baryo ng San Isidro ng gabing iyon. Ang langit ay maulap at ang buwan ay halos maitago ng makapal na ulap, ngunit ang paligid ay tila may kakaibang liwanag na galing sa kung saan. Ang mga aso sa paligid ay tila sabay-sabay na tahol, wari may naamoy o nakikitang hindi karaniwan. Sa kulungan sa likod ng bahay ni Mang Pilo, si Siopaw ay gising pa. Nakatingala ito sa langit. Bahagyang bumubuka ang tuka na parabang may kinakausap na hindi nakikita ng tao. Sa di kalayuan, nakamasid si Tasyo, nakayuko sa anino ng isang punong mangga. Suot niya ang lumang salakot na tinakpan ng itim na tela at sa kamay niya ay ang bungo ng ibon na may lamang pulbos at piraso ng balahibo ni Siopaw. Mabagal ngunit tahimik na lumapit si Tasyo sa kulungan, sinisigurong walang makakakita. Nang makarating sa mismong harap ng kulungan, inilabas niya ang maliit na sisidlan at nagsimulang magbulong ng orasyon. Sa bawat salitang binibitawan niya, lumalakas ang ihip ng hangin. Ang paligid ay tila unti-unting nagdidilim kahit dapat ay maliwanag dahil sa buwan. Mula sa kanyang supot, kinuha niya ang isang piraso ng uling at ipinahid sa kawayan ng kulungan, gumuguhit ng mga kakaibang simbolo. Pagkatapos, binuksan niya ang bungo ng ibon at ibinuga ang pulbos sa hangin, diretso sa mukha ni Siopaw. Ngunit bago pa tuluyang makalapit si Tasyo sa loob ng kulungan, biglang tumayo si Siopaw, bumuka ang pakpak at tumilaok ng ubod lakas, isang tilaok na hindi tunog ng karaniwang manok, kundi tila halong huni ng agila at ugong ng hangin. Nagningning ang mga mata ni Siopaw sa gintong liwanag, at sa isang iglap, tumalon siya sa harap ng kulungan at tinuka ang kamay ni Tasyo. Sigaw ng mambabarang. Napatras siya at napahawak sa sugat na tila hindi simpleng tuka lang. Ito ay nag-iwan ng marka na parang paso mula sa apoy. Sa halip na dugo, usok ang lumabas sa sugat ni Tasyo at dama niya ang matinding hapdi na gumapang mula sa kamay hanggang sa kanyang balikat. Hindi ito posible, bulong niya sa sarili. Paano nakakalaban sa sumpa ang isang manok? Dahil sa ingay, nagising si Mang Pilo at Ramon. Agad silang lumabas, hawak ang ilawan at itak. "Anak, may tao dito!" Sigaw ni Mang Pilo habang pinutok ang ilawan sa paligid. Sa kabila ng hapdi, mabilis na tumakbo si Tasyo palayo, tinakpan ang kanyang mukha at sugatang kamay. Naiwan si Siopaw na nakatayo pa rin, mabangis ang tingin,
ngunit kalmado na ang paghinga. Lumapit si Ramon at hinaplos ang likod ng kanyang alaga. "Siopao, anong ginawa niya sa'yo?" "Anak," sabi ni Mang Pilo, seryoso ang tinig. "Hindi basta magnanakaw yon, mambabarang yon. Gusto niyang patayin si Siopao bago ang laban bukas." Mula sa loob ng gubat, huminto sandali si Tasyo at tiningnan ang sugat sa kanyang kamay. Kumislap ang galit sa kanyang mga mata. "Kung hindi sa kulungan kita mapapatay, sa gitna ng sabungan na mismo kita luluhurin," bulong niya. At sa dilim, nawala siya na parang usok na tinangay ng hangin. Habang papasok na muli sa bahay sina Mang Pilo at Ramon, malinaw na sa kanila ang isang bagay. Hindi basta laban ng mga manok ang mangyayari bukas. Ito ay magiging labanan ng kapangyarihan, sumpa at hiwaga. At kailangan nilang manindigan. Dumating ang araw ng pista ng bayan. Mula sa iba't ibang baryo, dumagsa ang mga tao sa sabungan ng San Bernardo. May dalang payong ang ilan, ngunit karamihan ay hindi alintana ang madilim na ulap na nagbabadya ng malakas na ulan. Sa gitna ng sabungan, naroon ang mga kilalang sabungero, mga manonood, at mga taong sabik na makita ang labang pinag-uusapan ng buong probinsya. Ang laban ni Siopao laban sa pinakatatag na manok ni Don Enrico, si Pulang Diablo. Pumasok sina Mang Pilo at Ramon sa sabungan, bit-bit si Siopao na nakasuot ng bagong tali sa leeg, ang anting-anting na ibinigay ni Lolo Ambo. Tahimik si Ramon pero mahigpit ang kapit niya sa kanyang alaga. "Tay, kahit anong mangyari, hindi natin isusuko si Siopao," bulong niya. Tumango si Mang Pilo. "Anak, hindi lang laban to. Ito ay patunay na hindi lahat ng panalo ay nabibili ng pera o ng kasamaan." Sa kabilang dulo, dumating si Don Enrico, nakangiting mayabang habang bitbit ang Pulang Diablo, isang malaki at matikas na manok na kulay pula na may balahibong parang nagliliyab sa sikat ng araw. Kasunod niya si Tasyo, may nakabalot na sugatang kamay, ngunit nanlilisik pa rin ang mga mata. Pagpasok ng dalawang manok sa ruweda, sumigaw ang mga tao. Maraming pumusta kay Pulang Diablo, ngunit hindi rin kulang ang may tiwala kay Siopao, lalo na ang mga nakasaksi ng kanyang mga nakaraang laban. Sa unang salpukan, agad na sumugod si Pulang Diablo. Mabilis at mabangis, tinatarget ang ulo ni Siopao. Ngunit parang sinasayaw lang ng mahiwagang manok ang bawat atake, umiikot at kumak-counter ng tuka at palo ng tari. Sa gilid ng ruweda, nakapikit si Tasyo, hawak ang isang maliit na bote ng pulang likido at nagsimulang magbulong ng orasyon. Unti-unting dumilim ang langit at bumuhos ang malakas na ulan. Habang lumalakas ang ulan, biglang kumulog ng malakas at may liwanag na kumislap sa gilid ng sabungan. Doon, sa ilalim ng punong dap-dap malapit sa sabungan, lumitaw ang matandang engkantong unang nagbigay kay Mang Pilo at Ramon ng sisiw noon. Hindi siya lumapit, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at isang gintong sinag ang dumiretso kay Siopao. Parang nabuhayan ng bagong lakas ang manok. Ang bawat galaw niya ay mas mabilis, mas malakas, at mas matalim kaysa kanina. Sa bawat pag-atake, tila may kasamang hampas ng hangin na nagpapayanig sa Pulang Diablo. Nakailang ikot pa sila bago dumating ang pagkakataon. Isang malinis at mabilis na palo mula sa tari ni Siopao, diretso sa dibdib ng Pulang Diablo. Isang sigaw ang kumawala sa mga tao habang bumagsak ang manok ni Don Enrico, hindi na tumatayo. Nanlilisik ang mata ni Tasyo, hindi makapaniwala na kahit sa gitna ng kanyang sumpa, nanaig pa rin ang mahiwagang lakas ni Siopao. Sa gitna ng hiyawan ng mga tao at pagbuhos ng ulan, tinawag ng sentensyador ang resulta. Panalo si Siopao. Niyakap ni Ramon ang kanyang alaga habang si Mang Pilo ay tumingin sa direksyon ng engkanto. Ngunit sa isang iglap,
Naglaho na ito na parang usok, iniwan lamang ang malamig ngunit mapayapang hangin. Alam ng mag-ama na hindi pa tapos ang laban nila kay Don Enrico at Tasio, ngunit ngayong araw, pinatunayan nila na ang malinis na laban at tunay na lakas ay kayang talunin ng kasakiman at kasamaan. Matapos ideklara ang panalo ni Siopao, naguunahan ng mga tao sa sabungan upang makita ng malapitan ng mahiwagang manok na tinalo ang pulang dyablo. Ang iba ay humahanga, ang ilan ay hindi makapaniwala, at may mga naniniwalang may himala sa likod ng panalo. Sa gilid ng sabungan, nanlilisik ang mata ni Don Enrico habang pinipigil ang galit. Si Tasio, basang-basa ng ulan, ay pilit na umiiwas sa tingin ng mga tao, ngunit hindi na siya makakatakas. Isang matandang sabongkero na dati ng biktima ng kanilang kasamaan ang lumapit sa sentensyador. "Mga kababayan, hindi lang ito basta laban ng mga manok. Matagal nang nilalason at sinasaktan ng mambabarang na yan ang mga panlaban natin." Sigaw niya habang tinuturo si Tasio. Maya-maya, isa-isa nang lumapit ang iba pang sabongero. "Manok ko, biglang namatay nung laban sa kanya. Ako rin, halos wala ng lakas kahit bagong ehersisyo. Lahat ng iyon gawa ni Tasio at ni Don Enrico." Ang sigawan ng mga tao ay lumakas. Ang ilan sa mga tauhan ng sabungan ay lumapit at inagaw ang daladalang supot ni Tasio. Sa loob nito, tumambad ang mga tuyong insekto, buto ng hayop at mga pulbos na malinaw na gamit sa pangkukulam. Wala nang nagawa si Don Enrico kundi umalis sa gitna ng sigawan, bitbit ang pagkatalo at kahihiyan. Ang kanyang reputasyon bilang hari ng sabungan ay gumuho sa isang iglap. Sa pag-alis niya, wala ni isa mang sabongerong sumama sa kanya. Si Tasio naman ay halos hilahin palabas ng sabungan ng mga galit na tao habang paulit-ulit na sinisigaw ang kanyang pangalan bilang babala sa iba. Pagbalik ni Mang Pilo, Ramon at Siopao sa kanilang baryo, sinalubong sila ng mga kababayan na nagbunyi para sa kanila. Ang mga bata ay nagtakbuhan upang makita si Siopao at ang matatanda ay pumuri sa tapang ng mag-ama. Sa sumunod na mga linggo, kumalat ang kwento ng mahiwagang manok panabong na tinalo ang makapangyarihang sabongero at mambabarang. Tinawag nila itong Siopao, ang manok ng engkanto, at mula noon, naging alamat ito sa buong probinsya. Hindi na muling sumipot si Don Enrico o si Tasio sa mga laban at bumalik sa pagiging patas at malinis ang sabungan ng San Bernardo. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Pilo at Ramon sa lilim ng puno ng dapdap, muling lumitaw ang matandang engkanto. "Tinupad ninyo ang tungkulin ninyo at pinrotektahan ang regalong ibinigay ko sa inyo," wika niya. "Huwag kalilimutan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tapang lamang, kundi sa kabutihan ng puso." Pagkatapos ng mga salitang iyon, naglaho muli ang engkanto. At si Siopao, sa kanyang tilaok na umaling-aungaw sa buong baryo, ay nagsilbing paalala na kahit sa gitna ng kasamaan, laging mananaig ang kabutihan at katapatan. Wakas.